Okay. Bali, ito yung information sheet 2.9. Step by step, how to configure Windows Server 2008 R2. Bali, ito yung pinaka-version ng Windows Server natin, which is 2008 R2. Okay? Although may mga latest version ng server, which is 2016. Okay? Yun yung latest version. Okay? Pero commonly sa mga institutional, 2008 R2 ang ginagamit. Okay? Kaya una muna natin yung pag-create ng peer-to-peer network, no? Okay? Kaya estimated time 10 minutes. Okay? Pwedeng gawin to, no? Kaya first na gagawin natin, i-set up muna yung Windows 2008. Okay? Kaya pupunta tayo sa sa Network and Sharing Center. Okay, paano 'yon? Okay, una, ira-right click natin yung LAN icon. Okay, then right portion of the taskbar, pwede rin 'yon. Okay? Then open Network and Sharing Center. Okay? Kaya makikita niyo yan dito sa pinaka baba, no? Sa malapit sa time at yung date. Okay? Pero sa akin, okay, etong bar kasi naka-wireless yung aking connection. Pero pag cable ang gamit nyo, UTP cable, meron dalawang monitor yan. Okay? Kaya ang gagawin nyo lang, click nyo lang to, then makikita nyo na tong Open Network and Sharing Center. Okay? Kaya yun yung actual niya, no? Tapos, punta lang kayo dito sa Change Adapter Settings, then, yan, ira-right click nyo, then Properties, no? Yung nga lang, wireless yung gamit ko, no? Pero, same lang din yan pagdating sa local area network. Okay? Bali, ang local area network ko o local area connection ko, yun yung LAN port, okay, naka-disable. Kasi nga, may diferensya yung aking LAN, okay, kaya din-disable ko na lang. Pero, pag in-enable nyo naman to, okay, ganun din, no? Kung ano yung scenario sa wireless network is pwede nyo makita yung properties. Tapos, ito rin yung lalabas din. Okay? Yung nga lang, pinagkaibahan lang, ito yung naka-click sa akin, yung local area connection, yun yung LAN port natin. Pero pag ganito yung scenario, naka-X yan, ibig sabihin, ano yan, hindi connected yung wire natin dun sa LAN port mismo. Okay? Kasi once na connected yung wire natin, okay, dalawang monitor yung makikita nyo dyan. Okay? Hindi siya naka-X. Okay, disable ko lang, no? Balik lang natin. Okay, then close muna natin. Okay, tapos, yun yung isa scenario na kinilik ko kanina, inaktol natin yan, no? Yung nasa left portion, which is change adapter settings. Kaya pag kinilik yan, ito yung lalabas na sa screen nyo, no? Okay? Yung networking. Okay? Ngayon, kung makikita nyo yung Internet Protocol version 6 na TCP IP version 6 o B6, okay, is naka-uncheck, no? Kasi nga hindi naman natin gagamitin si IPv6. Kahit sa configuration, ganun din. Hindi nyo batag dito, gagamitin, no? Kaya disable lang natin. Okay? Tapos, i-click nyo lang yung Internet Protocol version 4, which is TCP IP v4. Okay? Yan, pag naka-click yan, okay, naka-highlighted na yan, no? At naka-check, automatic yung properties mag-show. Okay? Then, pag kinilik niyo yung properties, automatic, itong nasa right side na nakikita nyo sa screen, okay, is mag-a-appear yung IP address. Okay? Ngayon, yung IP address natin, plus C. Okay? Kasi nga, nag-start sa 192. Okay? Ngayon, pwede naman yung maiba, no? Okay? Depende dun sa
ay ibibigay o i-assign nyo na IP address. Basta ang range niya is pang class C. Okay? Kaya 192 hanggang 228. No? Tapos, yung network natin dito is ito, yung 192.168.0. Tapos yung 5, yun yung magiging host natin. Okay? Host. Or yung pinaka-client. Okay, then yung subnet mask, okay, default lang siya. Okay? 255, 255, 255, then 0. Okay? Tapos, yan. Then, ang gagawin nyo, i-click nyo lang yung OK. Okay. Para ma-set up lang yung IP addressing. Okay? Yeah, yun po, no? Okay, tapos, yung number 4, check the connection of IP address, client, okay, go to run, and type ping is 192.168.0.6. Okay? Ang ibig sabihin ng number 4, kaya tayo nagpiping kung naka-network yung ating server, ito yung server natin na 5, then yung client natin is 6. Okay? Pero yung 6 na yan, pwede mabago. Okay? Pwede maging 7, 8, 9, 10. Okay, depende sa client. Kung ilan ba yung workstation mo dun sa facility. Either laboratory ba yan o office. Okay? Ngayon, ikaw mismo yung nag-declare ng IP address, no? Okay? Kaya ang tawag doon static. Pag naka-dynamic, yung mismo server ang nag-a-assign. Then automatically, yung 192.168.0 dapat parehas yan dito sa ating server. Okay? Kasi once na magkaiba yan, hindi yan network. Okay? Kaya yun yung parating tatandaan. Okay? Ngayon, kapag nag-ping kayo, parang ganito yan class, no? Magsi-CMD muna kayo. Okay, tapos ita-type nyo lang yung ping. Tapos ilalagay mo 192.168.16.1. Okay, halimbawa lang yan, no? Pag once na nag-reply yan, ibig sabihin connected. Pero pag ganyan yung output natin is request timeout, ibig sabihin yung network natin, hindi tayo connected doon. Okay? Kaya, ano yan, hindi tayo naka-network, no? Kasi nga, una, ang gamit ko lang is single computer lang. Kaya hindi natin mapipin yan, no? Okay? Ngayon, try natin i-type yung IP config. Okay? Ngayon, yung IP addressing ko is 192.168.1.11. Kaya try natin i-ping yung IP address ko, okay, para makita natin kung mag-reply ba siya. Yan, okay. Ngayon class, ganito yan. Kapag yan ang response, no, kung makikita nyo, ping 192.168.1.11 with 32 bytes of data and reply from 192.168.1.11 then bytes. Okay, then may time siya and TTL 128. Okay, at ganito yung naging output niya at yung pinaka-loss natin is 0. Ibig sabihin, hindi tayo nadi-disconnected. Okay, ibig sabihin yung response niya, okay, sa internet, okay, walang problema. Okay? Kaya pag halimbawa, tatawag tayo sa mga call center, sa technical support, at nawawalan tayo ng internet, ito yung isa sa mga pinapagawa, no? Kapag meron kang broadband, no? Yan. Kasi tinitingnan nila kung yung IP address na given sa'yo is nag-reply.
Okay? Kaya, yan lang yung tatandaan nyo. No? Okay? Kaya, close na natin to. Okay, then, proceed tayo sa letter B. Okay. Configure the network server. Okay. Kaya, dito sa part na to, okay, nag-create tayo ng, mag-create tayo ng Active Directory. Okay. Magko-consume siya ng 20 minutes. Depende sa speed ng computer. Okay? Kaya napakita na natin to before pero i-refresh lang natin paano mag-configure ng Active Directory. Okay? Kaya ito yung isang scenario, no? I-click daw natin yung add role. Okay, once na na-click yung add role, sa ba makikita yung add role natin? Ayun, ito. Yan, nasa right portion. Yan, pag na-click niya yung add role, ito yung mag-a-appear sa screen natin. Before you begin, okay, then meron mga reminder, no? Okay, before you continue. Okay? Ngayon, siyempre, una tatanungin ka kung meron kang uh, password, okay, doon sa administrator mo. Okay, kasi pagdating kay server, dapat naka-administrator tayo. Okay? Para maging valid yung kino-configure. Okay, then, yung pangalawang naka-indicate dito, network setting SAS a static IP address are configured. Okay, kumbaga, yung kaninang ipinakita ko dito, okay, yan, ikaw yung nag-assign ng IP address kay server. Okay? Then, latest security updates from Windows Update are installed. Okay? Sa ano na to? Sa application natin. Okay? Kaya, i-click nyo lang yung next, no? Okay, then, number 2, check the following. Check Active Directory Domain Service, click next. Pwede nyo naman siyang i-check, pwede rin naman hindi, no? Kasi once na chinek natin yan, naka-default lang yung procedure. Okay, then, check natin yung Active Directory Domain Service. Okay, once na nag-proceed tayo, okay, then, i-click lang natin yung next. Okay. Dito, class, no, makikita mo, ito yung mga i-add nyo, okay, during the training. Okay, pero one by one natin siya i-set up o i-add yung mga roles. Okay? Mas better kung ganun yung gagawin natin, okay, hindi yung lahat i-check nyo. Kasi once na nagkaroon ng trouble, mahirap i-identify kung ano yung mali natin. Okay? Kaya ang ina-advise ko dito, step by step, okay? Okay, one by one na role ang install mo. Okay? Then, ito yung procedure kung na-selected mo na si Active Directory Domain Service. Okay? Kaya next lang yan. Okay, then, confirmation pagdating kay Active Directory. Okay? Doon na yung mag-create ka na nung installation, no? Okay, then, after nyo i-click yung install, okay, siyempre, merong introduction pagdating kay Active Directory. Lahat naman ng role merong ganyan. Okay? Kaya, i-next nyo lang to, okay, na yung tip, no? Okay, pagdating kay Active Directory. No? After nyo ma-install kasi yung Active Directory, DC promo tayo. Kaya kung makikita nyo, may naka-indicate dito, is after you install the AD, okay, ang ibig sabihin ng AD is Active Directory, and DS, Domain Service. Role, use the Active Directory Domain Service installation wizard, and dcpromo.exe to make the server a full function domain controller. Okay? Kaya yun yung isa sa mga required.
Okay, kaya next lang natin to. Okay, then magpo-progress yan para i-install lang yung part ng Active Directory, domain service. Okay, kaya dito medyo tumatagal, no? Okay, then after nyo matapos tong progress na to as 100%, okay, yung pinaka-installation result. Okay, kaya makaka-encounter kayo dyan either X o check na naka-indicate na installation succeeded. Okay, nung installation nyo ng Active Directory. Okay, kaya i-close nyo lang yan. Okay, then next na gagawin is yung okay, DC promo na to. Yan, ito, DC promo na to class, no? Okay? Ang procedure na ito, i-click nyo lang yan dito sa run. Kung ito yung server mismo, Windows Server, okay, type nyo lang DC promo. Then automatic, mag-appear yung icon ni DC promo. Okay? Kaya next lang yan. Okay, then, install na si DNS. Okay? Okay. Ngayon, once nasa procedure kayo ng DC promo, which is a domain service, okay, makikreate tayo ng domain. Okay, yung domain na yon, yun yung ibibigay. For example, ang kinreate nating domain is testa.com. Okay, depende dun sa administrator kung ano yung ipapangalan. Ngayon, yung existing forest, okay, ano na yan, kumbaga, meron ng existing na domain dun sa server mismo. Kumbaga, parang mag-create ka ng another. Okay? Doon mo lang isi-selected yung existing forest. Pero kung yung mismong server mo, hindi mo pa na-configure, okay, first time mo lang mag-create ng domain service, kaya ito yung isi-selected nyo, yung create a new domain in a new forest. Okay? Tapos, after nun, okay, ito yung in-example lang dito, yung lsai.com. Ano yan? Lakewood School, Alabang Incorporation. Yun yung ano. Yun yung ibig sabihin ng lsai.com. Okay? Tapos, yan yung kanyang progress, no? Hanggang sa maging 100%. Okay, then, after nun, selected natin yung Windows Server 2008 R2. Kung ano yung version na ginagamit nyo during installation ng mga role, yun yung is-selected. Kaya kung halimbawa, ang ginamit nating OS is Windows Server 2008 R2, dapat yun din yung is-selected nyo as forest function level. Okay? Para hindi magkaroon ng problema. Okay, then after nun, okay, ini-next nyo lang to, automatically naman yan, naka-check niya, no? Okay, then, okay, yung delegation, para dun kay domain name service, okay, yes nyo lang to. Okay? Tapos, ganun din yung location ng database, yung log files, and system volume, okay, wala kayong babaguhin dyan sa part yan. Okay? Kaya, next lang natin yan. Okay? Then, mag-create kayo ng password. Okay? Usually, ang ina-advise ko dito, kung ano yung password nyo sa server, yun din yung ilagay nyo dito. Kaya kung halimbawa, ang password na inilagay nyo is ganito, yan, yung tinatawag nating strong password na merong capital T, then yung password, yung small letter, then 01. Kasi kailangan kasi merong capital, small letter, and yung numbers. Yung iba naglalagay pa ng symbol. Okay? Pero usually, ito yung pinapagamit ko. Okay? Kaya halimbawa lang yan, no? Okay, then, yun na, next lang din to. Summary lang yung kinonfigure nyo. Okay, then, yan.
i-check nyo lang tong reboot on completion. Okay, kasi nagsiset up lang tayo ng domain kay Active Directory. Okay? Ngayon, once na nag-reboot to, nag-restart yung computer, okay, yun yung isang scenario na maglalag kayo ulit. Okay, kasi itong part na to is na-install nyo na yung Active Directory and DNS. Okay? Kaya magla-login kayo, dun pa lang sa user, okay, makikita nyo na agad yung kinrate nyo na domain. Kaya halimbawa dito sa part na to, yung ls, then nilagay natin ls, yan, lsai. Okay? Then yung nakalagay doon, / then administrator. Okay, ibig sabihin, naka-domain na yun. Okay? Okay, kaya doon sa next na record natin is yung pag-install nung iba pang role, no? Pero syempre, mag-create tayo dyan ng organizational unit. Okay? O yung tinatawag nating OU. Okay? Kaya sa next video, yun yung ipapakita natin.